Magandang umaga po. Ako po si Diana. Ako yung bagong yaya na na-hire dito. Pasensya na kung natakot kita, Iya. Mag-aalmusal kasi ako dito eh. Nawawala ang alahas at pera sa kwarto ko. Sino kumuha nun sa inyo? Bilang isang anak, lahat ay kaya nating gawin para sa ating magulang para makatulong. Isa talaga sa itinatak ko sa isip ko na kapag lumaki na ako ay hindi ko nahahayaang magtrabaho si tatay sa bukid. Siya na lang kasi ang mag-isang bumubuhay sa akin dahil wala na ang nanay ko. Medyo mahina na rin si tatay at may katandaan na rin ito. Manggagamot ang tatay ko kaya malaking tulong rin ang donasyon na binibigay sa amin ng mga taong napapagaling niya. Noon pa man, alam na ni tatay na hindi ako nakatadhanang maging kagaya niya at isa pa, wala rin akong interes doon. Magandang araw sa inyo, Soledad. Isa ako sa palaging nakikinig sa inyo at gusto ko ring magbahagi ng aking naging karanasan. Ang kwentong isasalaysay ko nga po pala ay naranasan ko nung pumasok ako bilang yaya sa kabilang bayan lang ng lugar namin. Ako nga po pala si Diana at ito ang aking kwento. Tao po! Tao po! Teka, sandali. Ang aga-aga may bisita na kaagad si ma'am. Ayan may paglilingkod ko sa inyo. Magandang umaga po. Ako po si Diana. Ako yung bagong yaya na na-hire dito. Ikaw ba yun? Naku, mabuti naman at dumating ka na. Halika, pumasok ka sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni madam eh. Salamat ho. Kayo ba yung nagbabantay sa anak ni Ma'am Regine? Oo, 2 taon na ako dito. Ate Esther na lang ang itawag mo sa akin. Paano ka pala na-hire dito? Si ma'am kasi, pag may pinapapasok yung mga kasambahay dito sa bahay, pinapapunta niya saka inuusisa ang background. Pero ikaw, ba't di kita nakita na pumunta dito sa bahay? May nagrekomenda po kasi sa akin tapos binigay po yung numero ni ma'am. Nag-message po ako sa kanya tapos nag-apply. Ang bilis nga lang po natanggap niya ako kaagad. Sabi niya punta daw po ako ngayon pumunta na ho ako. Ate Esther, ilang taon na ho kayo? Naku, wag mo nang itanong sa akin ang edad ko kasi naiilang akong sumagot. Ang bata niyo pa ho kasing tingnan. Tapos ang ganda pa ng balat niyo. Dahil niyo pa ho talaga ako kahit medyo may edad na ako. Nako, iha, wag mo na akong bulahin. Mabuti pa, tawagin ko na si ma'am para makapag-usap na kayo. Kailangan ko rin kasing paliguan yung bata para mahatid ko na sa eskwelahan. Naghintay ako doon hanggang sa makababa ang amo ko mula sa 3rd floor. Nang makita ko ang itsura nito, mukha naman siyang mabait. Maganda rin at kutis mayaman. Hindi mo talaga mahuhulaan kung ilang taon na siya dahil sobrang bata niyang tingnan. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga naman sa'yo. Mabuti naman at hindi ka naligaw sa pagpunta mo rito. Hindi naman po. Bale, sabi ko po kasi dun sa driver ng tricycle, binigay ko na ho sa kanya yung address tapos dito niya ako binaba. Sige. Alam mo, Dayan, medyo nagmamadali ako eh. Ayusin mo na lang yung trabaho mo dito, ha? Itong bahay ko, hanggang 3rd floor yan. Sa isang linggo, 1 beses mo lang linisin yung pangatlong palapag. Magtulungan na lang kayo ni Ate Esther dun sa kusina para hindi mabigat ang trabaho nyo. Opo, ma'am. Ito pala yung susi ng sarili mong kwarto. Yung anak ko pala may pasok, kaya ikaw na yung bahala dito sa bahay, ha? Alam mo yung pinakaayaw ko kasi sa lahat. Yung malikot ang kamay. Sana hindi ka ganun. Ay, opo ma'am, pangako po, hindi ko po sisirain yung tiwala niyo sa akin. Hanggang sa makalipas ang ilang araw na nagtatrabaho ako sa bahay ni Ma'am Regine, doon ko mas nakilala ang ugali niya. Sobrang bait at mapagbigay na klaseng amo. Hindi siya maramot.
Kaya pala tumagal din ng 2 taon si Ate Esther sa pagtatrabaho dahil lahat din ay binibigay ng amo namin. Alam mo, iyang si Ma'am, sobrang gwapo ng asawa niyan at mabait. Balita ko nga uuwi yun dito sa susunod na buwan. Ay talaga ho? Buti naman kung ganun kasi sa tuwing nakikita ko si Ma'am parang palagi siyang nakatitig sa asawa niya. Siguro namimiss na niya yun ng sobra. Ay, aba, oo naman. Sila yung halimbawa talaga ng perfect couple na nakita ko. Ay, nakakainggit nga kasi hindi ko man lang naranasan sa pagtanda ko. Ang ibig niyo bang sabihin wala kayong asawa? Meron, pero yung asawa ko, nako, walang kwenta yun. Diyos ko, simula noon ako na nagtrabaho para sa pamilya namin. Nung una, akala ko swerte na ako sa kanya, pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay niyang kulay. Kaya ikaw, mag-ingat ka sa pagpili ng lalaki. Sa una lang yan sila magaling. Wala naman po sa isip ko na mag-asawa eh. Tsaka gusto ko rin na makapaghanap ako ng kagaya ni tatay. Kahit maagang namatay si nanay, hindi niya talaga ako pinabayaan. Wala ka na palang nanay. Ano naman ang trabaho ng tatay mo? Magsasaka po. Masipag po kasi si tatay kaya hindi ko talaga naranasan magutom. Lahat din naman ng pangangailangan ko binigay niya. Kaso nga lang ngayon medyo nagkakasakit na siya tapos nangihina na. Kaya hindi na ako pumasok ng kolehiyo. Ay, naku, sayang naman. Kung nag-aral ka, hindi ka naging kasambahay ngayon. Kaya nga po eh. Pero ayos lang po yun. Gusto ko kasing makatulong kay tatay. Tsaka ayoko na siyang nagtatrabaho sa bukid. Naawa ko eh. Alam mo, ang bait mo talagang bata. Salamat po, Ate Esther. Kayo, ilan yung anak niyo? 2. Nag-aaral sila ng kolehiyo. Yung isa ko, nakakuha ng scholarship yun. Kaya malaking tulong kasi may allowance na ibinibigay. Maya-maya pa narinig na namin ang busina ng sasakyan ni Ma'am Regine sa labas ng gate. Ako nang nagbukas noon dahil si Ate Esther ay nagluluto pa sa kusina. Nang makababa si Ma'am, nakita ko itong natumba. Kaya kaagad ko naman siyang tinulungan. Ayos lang ba kayo, Ma'am? Ayos lang ako. Nahihilo kasi ako. Ewan ko ba baka na-stress ako sa trabaho. Marami kasing pinapagawa yung boss ko. Sige ho, pumasok na ho kayo sa loob para makapagpahinga na kayo. Sige, yung anak ko tulog na ba? Oo, tulog na ho siya. Napagod daw ho ata yung kakalaro eh. Dun sa eskwelahan, kaya ayun, magang nagpahinga. Mabuti naman kung ganon. Inalalayan ko siya hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Agad kaming kumain at nagpahinga. Pero parang hindi ako dinadalaw ng antok ng mga oras na yon. Kaya lumabas ako at nagpahangin. Nang mapatingin ako sa gate, may nakita akong lalaking nakatayo roon. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ng lalaking yun malapit ng maghating gabi. Natakot ako, kaya pumasok ako sa loob at nakasalubong ko si Ate Esther. Oh, ate, gising pa pala kayo. Kukuha ako ng tubig. Ikaw, saan ka ba galing? Diyan lang ho sa labas, nagpahangin ho. Hindi kasi ako makatulog eh. Alam niyo ba na may nakita akong lalaki dun sa labas ng gate? Nakatayo siya, iba nakatingin dito sa bahay. Lalaki? Sino naman kaya yun? Hindi ko nga rin alam eh. Sa takot ko, pumasok na lang ako. Ikaw kasi, alam mong gabi na, naglalabas ka pa. Mamaya kung ano na yung makita mo dyan, mabuti pa matulog ka na dahil maaga ka pang gigising bukas para magluto. Alam mo, tuwing umaga ay kailangan kong asikasuhin ang anak ni Ma'am dahil may pasok. Opo, ate. Bumalik na lang ako sa pagtulog at kinalimutan ang nakita kong lalaki. Kinaumagahan, nagluto ako at naglinis ng bahay. Si Ma'am Regine naman ay umuubo at mukhang masama ang pakiramdam. Ma'am, papasok po kayo sa trabaho? Oo.
Hindi kasi pumayag ang boss ko na mag-absent ako eh. Mukhang may sakit ho kayo eh. Kailangan nyo magpahinga para gumaling. Ay nako, yun nga sana eh. Kaso, alam mo na hindi na tayo ang may-ari ng kumpanya. Hayaan mo't mawawala rin naman ito. Sige ho. Tsaka nga ho pala, ma'am, umalis na yung anak nyo, si Ate Esther. Kasama niya. Tanghali na ho kasi kayong nagising kaya hindi na sila naghintay. Baka daw po kasi maliit yung bata sa klase. Sige, hayaan mo na. Ang mabuti pa, sabayan mo na lang akong kumain para naman mas ganahan ako. Sige ho, ma'am. Nagugutom na rin ako eh. Ngumiti lang sa akin si Ma'am Regine at nakita kong namumutla siya pero hindi ko pinunayon. Hanggang sa isang linggo ang nakalipas, umakyat ako sa 3rd floor para maglinis. Pinuntahan ko ang mga kwarto na naroon, pero nung nasa pinakahuling kwarto na ako at nabuksan ko na, halos maduwal ako sa baho. Nakakasuka at nakakahilo. Sobrang sakit sa ilong ng masangsang na amoy. At hindi ko na natapos ang paglilinis, lumabas na rin ako agad doon. Nang magkita kami ni Ate Esther, sinabi ko sa kanyang tungkol sa kwarto. Ako ate, sobrang baho talaga eh. Nakakasuka. Parang alam niyo yun, parang maraming patay na daga dun eh. Bakit kasi pumasok ka doon ang hindi nagsasabi? Sabi ko kasi ni ma'am, linisin ko lang daw ho yun eh. Hindi ko naman nakalain na ganun pala kalansa yung kwartong yun. Alam mo kasi, ang kwarto na yun dating kulungan ng aso. Kaya ganun na lang kabaho. Tsaka isa pa, walang naglinis doon. Ikaw lang. Nakalimutan natang sabihin ni ma'am sa'yo na hindi ka pwedeng maglinis doon. Siguro yung naamoy mo kanina, mga patay na daga o kaya mga dumi ng aso yun na hindi na nakuha. Ilang ba na hubang hindi nalilinisan yung kwartong yun? Ay, sa tingin ko mga 2 buwan na yata. Dati kasi may katulong rin dito pero umalis din. Ewan ko nga kung bakit hindi nagtagal yun eh. Hindi raw kayang malayo sa anak kaya umuwi sa probinsya. Ganun ba? Ay ako nang bahalang magreklamo sa kanya tungkol dun sa isang kwarto. Napapansin ko rin kasi na ilang araw nang hindi magandang mood ni ma'am. Na paano naman kaya yun? Sigurado ko nag-awayan sila ng asawa niya. Ako, wag nyo na pong banggitin sa kanya yung sinabi ko. Baka mamaya isipin po nun nagreklamo ako eh. Nakaya naman ho. Sige kung yun ang gusto mo. Mabuti pa, wag ka nang umakyat dun sa 3rd floor. Kahit hindi mo naman yung linisin, wala naman pakialam si madam doon. Isa pa ay mga multo na yata naninirahan dyan sa 3rd floor na yan. Grabe naman kayo, Ate Esther. Huwag niyo naman po akong tinatakot. Hindi kita tinatakot. Totoo yung sinasabi ko. Natakot pa rin ako sa mga nalaman ko tungkol kay Ma'am Regine. Hanggang sa lumipas ang mga araw, para bang biglang nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Ma'am. Hindi na kagaya ng dati. Napalangiti siya sa akin. Hindi niya rin ako kinakausap o tinitingnan man lang. Ate Esther, wala ho bang sinabi sa inyo si Ma'am na galit siya sa akin? Wala naman. Bakit ba? Ilang araw niya na kasi akong hindi pinapansin eh. Dati naman po ang bait niya sa akin, pero ngayon parang ramdam ko iniiwasan niya ako eh. Alam mo, Dayan, ganyan talaga yan si ma'am pag may problema. Ang mabuti pa, hayaan mo na lang. Lilipas din yan. Naku, mabait yan. Kung may ayaw man siya, isasabihin niya yun sa akin. Pero wala naman siya sinasabi. Sige ho. Medyo naiilang lang ho kasi ako eh. Masanay ka na. Ganon din naman ako nung una. Pero ngayon, kilala ko na ang pagkatao niya ni mami, nayaan ko na lang. Mamaya pala darating yung anak ko rito. Ay, dito kakain. Ganun mo ba? Buti pa kayo makikita niyo yung anak niyo. Tatay ko, kailan pa kami makikita nun? Magkikita rin naman kayo noon pag may day off ka. Mabuti pa, tapusin mo itong niluluto ko dahil papaliguan ko lang yung bata. Sige ako nang bahala dito. Sikasuhin niyo na ho yung bata. Habang naghahalo ako ng niluluto, isang lalaking medyo may edad na ang pumasok sa kusina.
Nagulat naman ako. Sisigaw na sana ako pero bigla itong ngumiti at nagpakilala. Ikaw ba yung bago dito sa lugar natin? Yung bagong kasambahay? Ako po. Sino kayo? Ako yung hardinero dito. Kababalik ko lang kasi umuwi ako dun sa amin dahil may sakit ako. Ako nga pala si Mayo. Kuya Mayo na lang itawag mo sa akin. Ay, Diyos ko. Hindi naman ako na-inform na may darating palang hardinero. Akala ko naman magnanakaw kayo. Pasensya na ho ha. Ako pala si Dayan. Grabe ka naman sa akin, Iya. Sorry. Ba akong magnanakaw sa... pasensya na kung natakot kita, Iya. Mag-aalmusal kasi ako dito eh. Malapit na rin naman ho itong maluto. Pakitingnan na lang ho, tsaka kukunin ko lang ho yung huling pansahog dun sa lamesa. O sige. Iniwan ko kay Kuya Mayo ang niluluto ko para kunin ang panghuling sahog. Maya-maya pa, dumating na rin ang anak ni Ma'am. Nang matapos ko na ang pagluluto, agad kong hinain yon sa lamesa. Sabay-sabay ang lahat na kumain samantalang nasa kusina ako. Pinauna ko na lang sila dahil uhugasan ko yung mga ginamit ko sa pagluluto. Hanggang sa ilang minuto, ang lumipas, narinig ko ang malakas nilang daing doon sa hapagkainan. Kagad akong nagpunta at nakita ko silang nakahawak sa mga tiyan nila. Anong nangyari? Sumasakit yung tiyan namin. Anong ginawa mo sa amin, Dayan? Ho! Wala akong ginawa! O nilagay dyan sa pagkain! Anong nangyayari? Imposible naman yun. Kung wala kang ginagawa, bakit ganito nag-iepekto sa amin sa pagkain na yan? Grabe, sobrang sakit ng tiyan ko. Nagsasabi ako ng totoo, wala ko talaga akong ginawa dun sa pagkain. Hindi na rin sila umimik at lahat sila ay hinihipo ang mga tiyan nila. Hanggang hapon medyo naging maayos naman ang pakiramdam nila. Si Ma'am Regine hindi pa lumalabas sa kwarto. Si Kuya Mayo, nakikita ko na siya sa hardin at nagtitrim na ng bulaklak. Nilapitan ko ito at kinausap. Kuya Mayo, pasensya na talaga sa nangyaring insidente Hindi ko talaga, promise wala akong hinalo dun sa pagkain. Hindi ko talaga alam kung maniniwala ako sa iyo, Dayan kita mo naman yung nangyari sa amin. Lahat kami sumakitan yan at ikaw lang yung hindi kasi hindi ka talaga kumain dun sa pagkain na niluto mo. Kung ano man yung nangyari, sana naman patawarin niyo ko. Hindi ko rin po talaga alam kung bakit nagkaganon. Kaya hindi ako nakasabay na kumain sa inyo kasi may ginagawa pa ako dun sa kusina. Kahit ano pa man yan, wala ka naman dapat ipaliwanag sa akin. Doon, kay Ma'am Regine, doon ka humingi ng pasensya dahil baka paalisin ka nun. Opo, pero gusto ko lang malaman yun wala akong ginawang masama dun sa pagkain. Hindi na nakasagot si Kuya Mayo sa akin kaya pumasok na ako sa bahay. Sa pagkakataong yun, nakasalubong ko si Ate Esther at nilagpasan lang ako. Alam ko, nagalit siya sa akin kaya ako nang nagpakumbaba. Ate Esther, galito ba kayo sa akin? Anong gusto mong matuwa ako? Matuwa ako doon sa ginawa mo? Wala po talaga akong ginawa. Baka naman po sira lang yung baboy na niluto kaya sumakit yung tiyan nyo. Paano mo ipapaliwanag sa akin na hindi ka sumabay sa pagkain? Sa tingin ko, sinadya mo talaga yun para kami yung makaramdam ng pananakit. Ate, hindi ho totoo yan. Malinis yung konsensya ko. Wala ho talaga akong ginawa. Ay, naku, ayoko sa'yo. Inirapan ako nito sa sobrang galit. Naintindihan ko rin naman siya kaya hinayaan ko na lang. Hanggang lumipas ang isang araw, patuloy pa rin ang pananakit ng tiyan ni Ma'am Regine. Nakita mo na ang kalokohang ginawa mo, Dayan? Natutuwa ka bang nakikita ang nagkakaganito ako? 2 linggo ng masama ang pakiramdam ko, dinagdagan mo pa. Madam, patawarin niyo talaga ako. Wala ko talaga akong ginawa sa pagkain. Maniwala ko kayo sa akin. Sige na. Sabihin natin wala kang ginawa. Hindi ka kasi nag-iingat sa trabaho mo. Ayusin mo ang ginagawa mo para walang may madisgrasya. Sige na. Basta wag nang maulit ang insidente.
Kapag nangyari pa to, paalisin na kita. Naawa lang ako sa'yo eh. Maraming salamat po, madam. Nagpatingin na ako sa doktor at ang sabi okay naman daw ako. Kaya naisipan kong maghanap ng albularyo para magpatingin. Sasamahan mo ako ngayon na puntahan ng bahay ng manggagamot. Sige ho, ma'am. Umalis na kami ni Ma'am Regine para puntahan ang albularyo. Sa tuwing aatake ang pananakit ng tiyan ng amo ko, kitang-kita ko ang panghihina niya. Matapos ang 1 oras ng biyahe namin, nakarating din kami sa bahay ng manggagamot. Isang lalaking manggagamot ang humarap sa amin. Tinawas nito si Ma'am para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Ma'am, mabuti naman ho't may nakilala kayong albularyo. Si Esther ang nagsabi na lumapit ako sa manggagamot. Ibig niyong sabihin, kakilala ni Ate Esther yung manggagamot na to? Hindi ko alam kung kakilala niya. Basta sabi niya may albularyo dito. Dayan, umaasa talaga akong wala kang ginawa sa pagkain. Madidisappoint ako sa iyo kapag nalaman kong may kakaiba sa pagkain. Mabuti na lang talaga at naunang kumain ng anak ko dahil kung hindi, baka pati siya nadamay. Pasensya nung talaga, ma'am, kung naging palpak ko yung pagluto ko. Promise ho talaga, hindi na yun mauulit. Maya-maya pa natapos din ang pagtawas ng manggagamot sa kanya at meron siyang sinabing nakakatindig ng balahibo. Ayon sa nakikita ko, ang pananakit ng tiyan mo ay dahil may gustong mangyanggaw sa'yo. Kailan pa nagsimula ang nararamdaman mong yan? Kahapon lang po. Matapos kong kumain ng pananghalian namin, biglang sumakit ang tiyan namin. Ang tiyan ninyo? Ibig sabihin hindi lang ikaw? Oo, hindi lang ho ako. Ako ho yung nagluto dun sa pagkain. Pero hindi ho ako aswang, kaya imposible ho na ako yung nangyanggaw. Wala ho kaming lahi. Mang Poldo, malalaman niyo ba kung aswang ang isang tao? Oo. Kapag kumulo itong langis ko, ibig sabihin may aswang sa paligid ko. Pero hindi naman ito kumulo ngayon, kaya nagsasabi ng totoo ang batang ito. Kung ganon, yun lang naman ang huling kinain ko bago sumakit ang tiyan ko. Hindi. Maaaring may kinain ka pa bago yon. Mabuti na lamang kamo at naisipan mong magpagamot sa akin dahil 3 araw na lang ang itatagal ng pagyayanggaw at maaari ka nang maging isang aswang. Kung ganon, gawin niyo na ho ang lahat para hindi ako tuluyang maging aswang. Mamaya, kapag dumating ka sa bahay mo, inumin mo itong langis ko tapos kapag sumuka ka, ibig sabihin lang nun ay umepekto na ang langis at hindi ka na magiging aswang. Ay naku, maraming salamat ho. Walang aluman. Gusto ko rin naman na makatulong sa'yo. Inabot ni Mang Poldo ang langis kay Ma'am Regine. Nang makauwi kami, narinig ko ang usapan ni Esther at Ma'am Regine sa sala. Itinigil ko muna ang pagmap at nakinig ako. Ano naman ang sabi ng albularyo? Ang sabi, may gusto raw namang yanggaw sa akin. Kaya sinama ko si Dayan para malaman ko kung talagang siya nga ang may gawa nun. Pero hindi naman daw. Sabi ng albularyo, hindi aswang si Dayan. Kung gano'n di sino? Alam niyo, mamayo ko naman talagang husgahan si Dayan kasi mabait na bata iyon. Tsaka masipag. Naiinis lang talaga ako sa kanya dahil pati anak ko sumakit ang tiyan. Hindi rin nakapasok. Ilang beses naman na pinagdiinan ni Dayan na wala siyang ginawa. Sa ngayon maniwala muna tayo sa kanya. Wala rin naman tayong ebidensya kung talagang may plano ang babaeng yun. Kaya nga, madami. Ang mabuti pa ho, magpahinga na kayo. Salamat, Ate Esther. Pakiasikaso na lang din yung bata. Alam mo na, masama talagang pakiramdam ko. Kailangan ko pang inumin yung langis na binigay ng albularyo. Sige ho, ma'am. Hindi ko sinasadyang matabig ang balde na nilagyan ko ng tubig at muntik nang matumba yun. Buti nasa salo ni Kuya Mayo. Kuya Mayo? Ay, naku naman Dayan. Bakit ka naman nakikinig sa usapan ni Ma'am at ni Esther? Mamaya makita ka na. Grabe, lalagot ka talaga. Mahigpit ang pinagbabawal dito sa bahay na
kapag kinakausap ang isa, hindi dapat nakikinig ang isa. Ha? Hindi ko naman sinasadya eh. Nagkataon lang na naglilinis ako tapos naabutan ko sila nag-uusap. Pero mag-iingat ka ha. Hindi ka pa nga nakakabangon dyan sa kasalanan mo, gagawa ka naman ng bago. Sige ho. Huwag nyo na lang kung banggitin sana kahit kanino na narinig ko yung mga usapan nila. Oo, sige na. Maglinis ka na dyan, ha? Alam ko na nabawasan ang tiwala sa akin ng mga tao. Kaya sa susunod, sisiguraduhin kong mas maayos ang trabaho ko. Nang makalinis sa baba, umakyat naman ako sa second floor. Inuna kong linisin ang sahig ng kwarto ni Ma'am Regine. Nakita ko siya na mahimbing na natutulog kaya binilisan ko na lang at lumabas na ako agad. Sakto naman na papaakyat si Ate Esther, tapos ngumiti ito sa akin. Pasensya ka na kung napagkamalan kitang niyanggaw mo kaming lahat. Naisip ko lang naman yun kasi alam mo na, sa amin mo lang pinakain ang niluto mo. Okay lang ho yan, ate. Ang mahalaga ho, napatunayan ko na po na wala akong ginawang masama. Ang pinagtataka ko lang kung bakit sumakit ang mga tiyan namin. Yun na nga ho hindi ko rin talaga alam. Iniisip ko rin na baka galing sa tubig o di kaya sa mga old stock na karne na niluto. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, alam na naming lahat na wala kang ginawa. Tapos ka na bang maglinis? Oho, dun po ako galing sa kwarto ni Ma'am Regine. Hindi nga po ng tulog niya. Sana maging maayos na yung pakiramdam niya. Ay, sana nga talaga. Kami kasi ni Mayo na wala na ang sakit ng tiyan namin, sa kanya na lang yung hindi. O siya, puntahan ko lang yung bata ha. Pakihugasan na lang yung mga plato dun sa lababo. Ako nang bahalang magluto mamaya. Nawalan kasi ng tiwala si Madam sa'yo, kaya ang sabi ko, ako na muna ang bahala sa kusina. Naiintindihan ko naman ho. Sige ako na lang magugas ng mga hugasin mamaya. Ay, sobrang bait mo talaga, Dayan. Alam mo, sobrang gaan ng loob ko sa'yo nung unang kita natin. Pangarap ko talaga magkaroon ng anak na babae, pero hindi pinagkaloob ng Diyos. Nang magtanghali, nagulat ako sa malakas na sigaw ni Ma'am Regine. Pinapatawag na kaming lahat sa sala. Kasama na rin si Kuya Mayo. Nagtaka naman ako nang makitang galit na galit ang mukha ng amo ko. Ma'am, bakit nyo daw po kami pinatawag? Nawawala ang alahas at pera sa kwarto ko. Sino kumuha nun sa inyo? Nako, hindi ko po alam kung ano yung mga tungkol sa bagay na yan, ma'am. At saka bawal akong pumasok dyan sa bahay ninyo kapag hindi pa oras ng pagkain, di ba? Nandun po ako sa hardin simula kaninang umaga. Hindi, mas lalo naman ako. Hindi ako pumapasok sa kwarto ninyo, madam. Kasi mahigpit mong ipinagbilin sa akin yon. Ang sa pagkakaalam ko, naglinis si Dayan doon kanina. Kung ganon, ikaw ang kumuha ng alahas at pera ko, Dayan. Ma'am, hindi. Wala akong pinakialaman ng mga gamit niyo. Nagmap lang ako dun sa sahig. Tapos lumabas na ako agad kasi ayoko maistorbo yung tulog niyo eh. Sinasabi mo sa akin na hindi rin ikaw ang kumuha. Hindi ko talaga ako, ma'am. Alam mo, Dayan, sa totoo lang ikaw lang ang pinapayagan kong pumasok sa kwarto ko dahil naglilinis ka. Itong si Ate Esther tsaka si Mayo, hindi yan pwedeng pumasok doon. Kaya kung gusto mo kong makumbinse na hindi talaga ikaw kung kumuha, pues hindi ako maniniwala sa'yo. Ma'am, nagsasabi ako ng totoo. Ma'am, simula bata ako palagi sinasabi ng tatay ko na kahit anong mangyari, hindi ako magnanakaw. Hanggang ngayon po, nasa isip ko pa rin yun. Kaya hindi ko magagawa sa inyo. Hindi ko na talaga alam kung mapagkakatiwalaan pa kita. Noong una yung pagkaing niluto mo, ngayon naman alahas at pera ko. Ano bang isusunod mo? Maniwala naman ho kayo sa akin. Hindi ko nga ho ginawa yun. 2 beses ako nagtiwala sa'yo, pero puro kapalpakan ang ginagawa mo. Naawa ako sa'yo at gusto kitang tulungan. Kaya kahit hindi tayo magkakilala ng personal, tinanggap kita sa bahay ko.
Alam mo, hindi naman mahalaga sa akin ang pera at alahas. Ang mahalaga ay ingatan niyo ang tiwalang binibigay ko. Palagi na lang kami nadadamay sa kapalpakan nito ni Dayan eh. Sino naman ang kumuha nun kung hindi ikaw? Ay nako, mawawalan pa kami ng trabaho dahil sa yung bata ka. Wala nga po talaga akong ninanakaw. Kung gusto niyo talagang malaman ng totoo, pwede niyo naman tingnan yung mga gamit ko eh. Ngayon lang to nangyari na may nawawalang alahas at pera si Madam. Kaya nga 2 taon na rin ako dito. At kasabayan ko itong si Esther na pumasok dito sa mansyon. Pero ni minsan, walang may nangyaring ganitong insidente. Mabuti pa. Huwag na kayong magsisihan. Basta Dayan, huli na to. Hindi ko naman kaya na palayasin ka lalo na at alam ko talaga na nangangailangan ka. Ayoko na talagang maulit ang ganitong bagay. Sige na, halis na ako. Padabog na umakyat si Ma'am Dayan sa itaas. Nakita ko namang nakatingin sa akin ng masama ang dalawa. Mabait si Ma'am, kaya huwag mo namang abusuhin. Ikaw lang ang nakakapasok sa kwarto niya, kaya hindi rin ako naniniwala na hindi mo kinuha. Sa susunod kasi kung may kailangan ka, mag-advance ka na lang kay Ma'am. Hindi yung magdanakaw ka. Kasalanan yun sa Diyos, Dayan. Alam ko naman ho yun eh. Pero hindi nga ho talaga ako yung kumuha ng pera at alahas niya. Napailing na lang ang dalawa, tinalikuran na nila ako. Kinaumagahan, pababa na sana ako ng hagdan nang marinig ko ang malakas na iyak ng anak ni Ma'am. Mabilis naman akong tumakbo, pero nakita ko na siyang nagpagulong-gulong sa hagdan. Gusto ko sana siyang tulungan pero saktong lumabas si Ma'am sa kwarto at nag-aalalang mukha. Ano nangyayari? Ma'am, yung anak niyo nahulog sa hagdan eh. Ano? Mabilis siyang tumakbo. Pagkatapos ay inupo niya ang bata. Nang maging okay na ang lahat, nagalit na naman ang amo ko dahil hindi raw inaasikaso ng maayos ang anak niya. Sumusobra ka na talaga, Dayan. Nakita mo lang nahulog yung anak ko, wala ka man lang ginawa para tulungan siya. Gusto ko naman pong tulungan siya eh. Kaso lang kung nagkataon na lumabas na kayo. Ano ba kasing nangyari? Bakit nahulog yung anak ko? Hindi ko rin alam, Ma'am. Naglilinis ako eh. Puro ka na lang, walang alam. Ano ba talagang alam mo? Marunong ka ba talagang magtrabaho? Kasi kung hindi pa, alisin na kita. Ma'am, huwag naman o. Sobrang kailangan ko yung trabaho ko eh. At ikaw naman, Esther. Hindi ba trabaho mong bantayan ng bata? Nasaan ka nung nahulog siya sa hagdan? Ma'am, nagpaalam siya sa akin na lalabas ng kwarto dahil gusto raw makipaglaro kay Dayan. Pinayagan ko naman ho. Hindi ko naman lubos sa kalahainan na madisdisgrasya ang bata. Kaya nga kita binabayaran para asikasuhin mo yung anak ko. Pinayagan mong lumabas ng kwarto? Mabuti na lang talaga at hindi nabagok ang ulo niya dahil kung sakaling nawala ang anak ko, magbabayad kayong dalawa. Ma'am, hindi na ho mauulit ang bagay na to. Pangako ho yan. Hay nako! Ewan ko sa inyo, lalong sumasakit ang ulo ko. Ang mabuti pa mag-usap kayo kung paano kayo magtutulungan sa loob ng bahay. Hindi yung nagkakanya-kanya kayo ng gawain, pati anak ko na didisgrasya. Sige ho, ma'am. Pasensya na ho talaga. Nakita ko na ang galit at talim ng mga titig sa akin ni Ate Esther. Hanggang bago umalis si Ma'am Regine, sinabi nito na ang dapat naming pakaingatan ay ang kanyang anak. Ilang araw na rin na hindi umaalis ng bahay ang amo naming babae kaya bantay sarado rin ang mga kilos namin. Hindi to strikta pero may pagkakataon lang na kapag mainit ang ulo niya o di kaya masamang pakiramdam na pagbubuntunan niya kami. Nagulat ako sa malakas na sampal ni Ate Esther sa akin. Walang hiya ka! Parang gusto mo talaga akong siraan sa amo natin. Nagpaalam sa akin ng batang makikipaglaro sa'yo, kaya ako pinayagan. Ang sabihin mo, tinulak mo para mapagalitan ako. Esther naman, hindi ko magagawa yun. Wala akong nangyaring ganun. Paano ako makikipaglaro sa kanya, naglilinis ho ako?
Kayo talagang may responsibilidad dun sa bata dahil trabaho nyo yun. Ang akin lang kung bakit nyo sinisisi sa akin yung pagkahulog niya. Ay, sinong sisisihin ko? Kundi ikaw. Baka mo hindi ka talaga mabait at nagpapanggap ka lang. Nagpapakasip-sip ka sa amo natin, para mapaalis kami. Hindi ba? Grabe naman ho kayo. Grabe naman ho yung pag-aakusa nyo. Bakit ba lahat ng mga kapalpakan sa Sabait yan eh. Pero nung dumating ka, sunod-sunod na ang talak niya sa amin. Kailangan ko ang trabahong to para sa anak ko. Ha? Alam mo ba yun, Dayan? Hindi ko naman po aaninin ng bagay na hindi ko ginawa, Ate Esther. Sa tingin ko meron talagang gusto magpaalis sa akin sa bahay na to eh. Kaya lahat sa akin nakasisi. Noong dumating ka dito, tuwang-tuwa ako dahil may kausap na ako at may katulong. Yung pala problema ang dala mo. Lagot ka talaga sa akin kapag nawalan ako ng trabaho. Tiniis ko ang lahat sa loob ng 2 taon kaya hindi ako papayag na masira yun. Hindi na ako umimik pa sa sinabi ni Ate Esther. Lumabas ako sa bahay para magpahangin. Napatingin ako sa labas ng bakuran at may nakita na naman akong lalaki. May takip ito sa mukha. Nagulat ako nang mahinang tinapik ni Kuya Mayo ang braso ko. Ay, Diyos ko! Nakakagulat naman kayo, Kuya Mayo. Ano bang ginagawa niyo? Ba't niyo ko tinapik eh? Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Kasi kuya may nakita akong lalaki dun sa labas ng bakuran eh. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko naman nakikita yung mukha niya dahil lagi na lang may takip. Ano naman bang nangyayari dyan sa loob? Dinig ko hanggang dito sa labas ng bayang iyak ng anak ni Ma'am Regina. Ano pa ba? Hindi nahulog sa hagdan. Nagkataon din na naglilinis ako doon sa taas kaya akala nila pinabayaan ko yung bata. Ito naman si Ate Esther, sinasabi nagpaalam daw yung bata para makipaglaro sa akin pero hindi naman kami naglaro. Sunod-sunod na ang kapalpakan mo diyan. Baka mamaya niyan palayasin ka na dyan ni Madam. Naniwala naman kayo sa akin. Hindi ko naman kasi talaga alam yung dahilan kung ba't nahulog yung bata eh. Maski nga pati ako nagulat eh. Tsaka dapat palaging nakasunod si Ate Esther dun sa bata kasi trabaho niya yun eh. Mabait naman yung si Esther. Kulang lang kayo sa unawa sa isa't isa. Kung ako sa'yo, matuto ka na lang na magpakumbaba kasi, alam mo na, bago ka pa lang dito. Tsaka darating din yung asawa ni Ma'am bukas. Yon ang tunay na masungit. Ha? Akala ko ba mabait yung asawa ni Ma'am? Hindi yung totoo. Suplado yun at palautos kaya siguraduhin mo na hindi ka papalpak doon dahil hindi yun kagaya ni Ma'am na maunawain at maintindihin. Balita ko nga may babae daw yun si Sir. Ano? Sa ganda at puti ni Ma'am, nakuha niya pang mambabae? Ewan ko nga kung bakit Alam mo kasi ang si Ma'am Regine, isang lugar lang kami ng pinanggalingan yan, kaya kilala ko yan noon pa man, kaya masasabi kong mabait yan. Itong Kwan, si Sir, suplado talaga yan, kaya ayaw ko sa kanya. Pati yung pamilya nga ni Ma'am, ayaw din dun Hoy, Mayo! Bakit mo naman sinichismis kay Dayan ang problema ng mag-asawa? Hindi ba ang sabi niya sa atin itikom natin ang bibig natin sa lahat ng nalaman natin? Ikaw talaga napaka-chismoso mo. Nag-uusap na lang kami. Kayong dalawa panay kayo chismisan. Kaya itong si Dayan hindi nagagawa ang trabaho niya. Ngayon, pati yung bata hindi tinulungan ng mahulog sa hagdan. Esther, hindi naman trabaho ni Dayan yung bata Di ba talagang sa'yo inaasaya ni Ma'am yung anak niya? Tanggapin mo na lang din kasi na pumalpak ka doon sa pagbabantay sa bata kaya ayun nahulog. Umayos ka nga sa sinasabi mo. Kinakampihan mo pa yung si Dayan Baka nakalimutan mo na dahil sa kanya sumakit yung tiyan natin. Siyempre, natural, hindi ko makakalimutan yon. Nagtalo pa silang dalawa sa harapan ko at inawat ko naman. Dinala ko ni Ate Esther sa loob ng bahay para makaiwas na siya doon sa lalaki. Galit na hinawi ni Ate Esther ang kamay ko. Bitawan mo nga ako! Ate Esther naman inawat ko lang kayo ni Kuya Mayo. Kaya kami nag-away dahil sa'yo Nagkaganito lahat simula nang dumating ka. Alam mo, Dayan, bago mo pa masira ang samahan namin, umalis ka na. Total wala ka namang magandang dulot dito.
Akala ko ba gusto nyo nandito ako? Ano naman ho nagpabago sa isip nyo at galit na ho kayo sa akin? Dahil ba napagalitan kayo ni ma'am dahil sa nangyari? Alam mo, masama talaga ang loob ko sa'yo. Minsan, hindi ako pinagsabihan ni Ma'am ng ganun. Nandun ka naman nung nahulog yung bata, ba't hindi mo tinulungan? Pasensya ka na kung nagagalit ako. Hindi ko mapigilan. Sabay alis ni Ate Esther kaya hinayaan ko na lang. Kinaumagahan, dumating nga ang asawa ni Ma'am Regine. Si Ate Esther ang naghanda ng pagkain. Hanggang kinagabihan, bigla na lang daw nag-collapse ang katawan ni Ma'am Regine. Sinugod siya sa ospital kasama ang asawa, kaya kaming tatlo ang naiwan sa bahay kasama ang anak nila. Noon ko pa talaga napapansin na nararamdaman ko talagang kakaiba yan si ma'am. Palaging maputla tapos parang hindi masigla ang katawan eh. Kawawa naman, sana talaga maayos ang kalagayan niya. Ay, paano kaya si Ma'am? Mabuti na lang at hindi nabago kang ulo sa semento. Hindi kaya naglilihi siya? Kaya siya nagkakaganoon. Imposible naman yung sinasabi mo. Kakauwi lang ng asawa niya tapos maglilihi agad. Baka naman nabuntis ng ibang lalaki. Ay, grabe ka naman oy. Ganyan ka ba talaga kadumi ang tingin mo kay madam? Alam mo yan simula noon kung gaano siya kabait. Ang sama naman ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Ay, biro ko lang naman yun. Ikaw naman masyado kang nagagalit. Tama na ho yan, dahil baka kung saan pa kayo mapunta. Ang mabuti pa ho, yung bata na lang yung asikasuhin nyo, Ate Esther, baka mapano yun. Aba, ako baka utos ka sa akin ha. Hindi naman ho sa inuutusan ko kayo, kasi pag nadisgrasya yun ulit, magagalit na naman si ma'am sa atin. Tinalikuran ako ni Ate Esther. Makalipas ang 2 araw, umuwi si Ma'am Regine galing ospital. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Sir Ednel nang malakas nitong tinawag si Ate Esther. Nandun siya sa taas at nasa kwarto naman ng bata. Pati kami ni Kuya Mayo pinatawag rin niya. Sir Ednel, magandang araw ho. Ba't niyo ako tinatawag? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa asawa ko? Nalason siya. Sa pagkakaalala ko, ang niluto mo lang ang kinain namin bago siya natumba doon sa kwarto. Ha? Nalason si Ma'am? Oo, at huwag ka na magmaang-maangan pa. Ikaw ang nanlason sa asawa ko. Sabi mo, bakit mo naman ginawa yon? Ano, gusto mo siyang patayin? Sir, hindi ho totoo yan. Wala akong kasalanan. Baka sinabutahin ni Dayan ang luto ko para masira ang anak ko. Simula ho kasi nang dumating ang babae niya, nagkakagulo na Sinungaling ka! Huwag mo nang ituro sa iba ang kalokohan na ginagawa mo. Lahat ay binibigay sa iyo ng asawa ko. Tapos nakuha mo pa siyang lasunin. Anong ginawa ng asawa ko sa iyo at ginanon mo siya? Hindi ko ho talaga ginawa. Dayan, aminin mo kay Sir na ikaw ang naglagay nun. Ho? Wala akong kinalaman dun. Kayo ho yung nagluto sa kusina at hindi ko ho yung pinakikialaman. Hoy! Sa oras na may mangyaring masama sa asawa ko, magbabayad kayo sa akin. Buhay niyo ang magiging kapalit sa buhay niya. Nang matapos kaming pagbantaan ni Sir Ednel, umalis ito agad. Humagulgol sa iyak si Ate Esther, kaya hinaplos kong likuran niya. Hindi ko inaasahan na bigla niya akong sinabunutan at hinila ang buhok palabas ng bahay. Ate Esther! Bitawan niyo ako! Ang sakit o! Tama na, Ate Esther! Walang iya kang babae ka! Aminin mo na ikaw ang lumasot kay Madam! Hindi ako masamang tao, kaya hindi ko matanggap na pinagbibintangan ako! Wala akong talaga akong ginawa. Parang awa niyo na, bitawan niyo na ako, kumawaw kayo sa atin. Esther! Ano ba yung ginagawa mo? Bitawan mo ang bata! Manahimik ka! Hindi na tama yung ginagawa mo. Sinasaktan mo ang bata eh. Sinasaktan mo si Dayan dahil naman sa kapalpakan na ginawa mo. Kaagad na binitawan ni Ate Esther ang buhok ko. Galit na tumingin siya kay Mayo. Nagkatitigan silang dalawa, kaya pumagit na ako
Ayokong mag-away ang mga ito dahil sa akin. Kung hindi si Dayan, sino? Hindi kaya may kinalaman ka roon? Ganyan na ganyan talaga kapag nagmamalinis. Lahat na lang sinisisi mo sa kamalian na nagawa mo. Kakilala ko yan si Ma'am Regine at hindi ko yan lalasunin. Baka ikaw ang naglason dahil gusto mong kunin na kayamanan niya, di ba? At ano naman ang gagawin ko sa kayamanan niya? Mayo, mas nauna ako dito sa bahay at kahit isang beses, hindi pa nagalit sa akin si Sir. Ngayon lang. Kwan, malalaman din natin ang totoo balang araw kung sino ang gumawa ng bagay na yan. Talaga, kung hindi si Dayan ang nagsabotahe, baka ikaw. Tugilan mo na ako sa paggawa mo ng kwento. Baka hindi ako makapagpigil, masaktan kita. Tama na Kuya Mayo. Hayaan niyo na si Ate Esther. Ay, nako, bait-baitan na naman ang lintik na babae nga re. Hindi mo ba talaga matatigilan tong si Dian? Magsama kayong dalawa. Ay, nako. Muli pa sana akong sasakta ni Ate Esther pero pinigilan siya ni Kuya Mayo. Ang lalaki naman ay napahilot sa kanyang sentido at huminga ng malalim. Nagpapasalamat talaga ako na ligtas si Madam dahil kung hindi baka madamay tayo dyan. Naniniwala ka na rin ba na si Ate Esther yung lumason sa kanya? Ba't naman niya gagawin kasi yun? Kung hindi siya, edi sino? Ang nagluto, hindi ba? Siya ang nagluto. Balak niya ata talagang patayin ang amo nating babae. Kuya, dun sa unang insidente na sumakit yung tiyan niyo, dahil sa niluto ko, sa totoo lang talaga, wala akong ginawa dun. Inosente po talaga ako. Hayaan mo na yon dahil matagal na yon, tapos na. Ito ang mas malala, talagang nilason si Madam. Kaya nga paano kaya yung nagawa ni Ate Esther? Siya nga yung nagsasabi na mabait si Mama at mapagbigay pero nagawa niyang lasunin? Makalipas ang isang araw, binalita na lang sa amin ni Sir Ednel na hindi na raw kayang lumakad ni Ma'am Regine. Pumasok naman ako sa kwarto nila at naglinis. Nakita ko si Ma'am na nakahiga habang umuungol na para bang may masakit talaga sa kanya. Ayos lang ho ba kayo? Anong nararamdaman niyo? Yung pa ako, sobrang sakit. Parang mamamatay na ako, Dayan. Ba't ho ba? Paano ho ba yung paa niyo? Nakainom na ho ba kayo ng gamot? Oo, nakainom na ako pero hindi pa rin umi-epekto. Hindi ko nga alam kung bakit. Imbis na mabawasan ang panlaki, lalo pang nadadagdagan. Hanggang sa humantong na lang na hindi ko na kayang lumakad. Pwede ko bang makita yung paa niyo? Hindi ko alam kung makakaya mong tingnan ang nangyari. Gusto ko lang malaman kung paano kayo. Tinaas ko ang kumot na nakatakip sa paa niya at nanlaki ang mata ko. Namamanas ang paa ni Mama at sobrang lambot. Pansin ko rin na meron siyang mga sugat at lumalabas na nana. Diyos ko po, paano yung paa niyo, Ma'am? Baka diabetic kayo or mataas yung sugar na hindi ko kaya. Pinacheck niyo na ho ba yan sa doktor? Ang sabi ng asawa ko, tumawag na siya ng doktor na titingin sa akin. Hindi ko na rin kasi kayang magbiyahe ng malayo. Gusto sana ng asawa ko na dalhin ako sa Manila, kaso ako na ang umaayaw. Siguro kailangan yung patingnan ulit sa albularyo kung ano yung nangyayari sa paa niyo Doon na kami galing sa albularyong pinuntahan natin, Dayan. Ang sabi niya, hindi raw niya malaman kung ano ito kaya nagsuggest din siya na magpatingin sa doktor. Baka ho epekto yun ng mga laso na nakain niyo. Huwag ho kayo mag-alala, may awa ho ang Diyos. Hindi naman kayo pababayaan nun kasi sobrang bait niyo ho Sana nga talaga. Ayoko pang mamatay dahil nag-aalaga ako sa anak ko. Ngumiti na lang ako kay Ma'am at mas lalong pinalakas ang loob niya. Nang palabas na ako na kasalubong ko ang asawa niya. Regine, tapos mo na bang linisin ang kwarto? Opo, lahat po ng basura nilabas ko na. Mabuti naman. Saka nga pala, wala bang naikwento si Regine sa'yo tungkol sa nararamdaman niya? Alam mo kasi yung asawa ko na yun, hindi nagsasabi sa akin Tinitiis niya lang lahat para hindi na ako maproblema.
nakita ko yung mga paa niya eh. Kawawa naman si ma'am. Sana nga po maging maayos na yung karamdaman niya eh. Yun din ang hinihiling ko. Sobrang sakit para sa akin na nakikita nagtitiis ng ganyan yung asawa ko eh. Magiging maayos din po lahat. Lalo na yung kalagayan ni ma'am. Tumango siya at ngumiti sa akin kaya dumiretso ako sa pagbaba. Nakatayo naman si Aling Esther sa ilalim ng hagdan habang kinukupkop ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. Taas-baba ang tingin niya sa akin habang nakangisi. Iba ka rin ano. Buhay pa si ma'am, gusto mo nang akitin si sir. Isang kasambahay na naman ang nangangarap makaahon sa hirap. Anong sinasabi niyo, ate? Wala ho yun sa isip ko, hindi ko ho yun iniisip. Talaga, kitang-kita ko yung mga titig mo. Pangiti-ngiti ka pa. Siguro nagmamadali ka nang mamatay si madam para maagaw mo ang asawa niya. Alam niyo, mataas ang respeto ko sa inyo eh. Kaya ho ayoko kayong patulan. Ayoko ring magbitaw ng masasakit na salita sa inyo. Ang akin lang naman ho sana bago kayo magsalita, mag-isip naman kayo. Nakakasakit na kayo eh. Wala akong pakialam. Kahit buong pagkatao mo ang masaktan, ang landi-landi mo. Kawawa naman si madam. Hindi niya alam, nagpapasok siya ng ahas sa bahay niya. Sumusobra na ho kayo ha? Bakit? Hindi ba totoo? Halata naman sa kilos mo. Mayroon ko na nga kayo. May baka hindi talaga ako makapagpigil kung ano pang magawa ko sa inyo. Tinalikuran ko na siya at narinig ko ang malakas na pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ko na pinansin yun. Naalala ko mag-iisang buwan na pala ako. Kaya gusto ko sanang umuwi sa amin para makapag-day off. Nang gumabi na, napabangon ako sa higaan. Umikot ako sa loob ng bahay at hindi ko inaasahan na makikita ko si Ate Esther na may bit-bit na 3 manok at buhay pa ito. Sinundan ko siya kung saan niya yung dadalhin at laking gulat ko nang makitang dinala niya ito sa isang mabahong kwarto sa 3rd floor. Bago pa siya pumasok doon, lumingon muna ito kung may makakakita sa kanya. Kinaumagahan, kinuwento ko kay Kuya Mayo ang nakita ko. Kuya, nakita ko talaga siya eh. Nagtaka nga ako kung ba't pumasok siya doon at may daladala pang 3 manok. Yan pa ako baho ng kwartong yun eh. Kwarto? Isang kwarto yan. Doon sa 3rd floor. Sabi pa nga niya sa akin, dati raw kulungan ng aso yun eh. Aso? Wala namang aso dito simula dati. Ano? Pero yun yung paliwanag sa akin ni Ate Esther eh. Naikwento mo na ba kay Ma'am Regina ang tungkol sa bagay na yan? Hindi pa. Baka magalit eh. Tapos ba sabihin niya sa akin nagreklamo ko. Hindi na rin umimik pa si Kuya Mayo. Nang umagang yon naisipan kong kausapin si Ma'am Regine para magpaalam at umuwi sa amin. Pero hindi ito pumayag dahil walang maglilinis sa bahay, lalo na at sobrang busy daw ni Ate Esther sa pag-aalaga ng bata. Hindi ka talaga pwedeng mag-day off, Dayan. Pasensya ka na. Alam mo naman na may karamdaman ako. Tsaka kailangan pa kita dito sa bahay. Huwag ka munang umalis. Kasi nemiss ko na yung tatay ko eh. Gusto ko na rin sana bigyan siya ng pera mula sa sweldo ko. Sobrang nanghihina ako. Alam ko naman noon pa na merong gustong pumatay sa akin. Marami ang galit sa akin lalo na sa trabaho. Isa kasi ako sa paborito. Alam mo ba, naiisip ko na baka isa ka sa pinadala nila sa bahay para ipapatay ako? Naman, maniwala naman ho kayo sa akin. Wala ho akong kinalaman sa nangyayari sa inyo. Tsaka gusto ko rin ho kayong tulungan na gumaling. May tatanong nga po pala ako. Tungkol po dun sa isang kwartong mabaho sa 3rd floor. Kwartong mabaho? Bakit naman naging mabaho? Ang sabi ho sa akin ni Ate Esther, dating kulungan daw yun ng mga aso. Dayan, hindi ako mahilig sa aso kaya hindi kami nag-aalaga dito. Dahil sa sinabi ni Ma'am Regine, naisip ko
na nagsisinungaling sa akin si Ate Esther. Biglang pumasok si Sir Ednel at bigla siyang sumigaw. Bakit ka pumasok dito sa kwarto namin ng asawa ko na hindi ka naman lang napapaalam? Sir, nakiusap lang po ako kay ma'am na baka pwede ako mag-day off. Pero hindi niyo ako pinayagan eh. Eh bakit naman hindi mo pinayagan si Dayan? Hayaan mo muna siyang makapagpahinga. Kailangan ko pa si Dayan dito sa bahay. Kaya wag na muna. Nandito naman si Esther. Nalason ako dahil sa babaeng yun. Tapos gusto mong si Ate Esther ang mag-alaga sa akin? Hindi naman sa ganoon. Ang ibig kong sabihin ay baka na-miss na ni Dayan ang pamilya niya. Gusto ko nang magpahinga. Iwanan niyo muna ako. Lumabas na ako ng kwarto. Medyo nahihiya din naman ako dahil nagkasagutan pa silang dalawa dahil sa akin. Isang gabi, nakita kong sumunod si Ate Esther kay Sir Ednel sa may kusina. Sinundan ko naman sila at nakita at narinig ko ang mga ito na nag-uusap tungkol sa nangyari kay Ma'am Regine. Sir, natatakot po talaga ako na baka may makalap sa nagawa ko. Ayoko hong makulong kaya tulungan niyo ho ako. Ano ka ba naman? Kumalma ka nga. Wala ba kakaalam sa totoong nangyari? Pero isa lang ang inaalala ko, masyadong nagiging malapit si Regine at niyang Dayan na yan. Kailangan magawan mo ng paraan na mapatalsik ang babaeng yan dito sa loob ng pamamahay na to. Kayo ho ang amo, kaya mas may karapatan kayong paalisin siya. Ginawa ko na ho lahat para mainis sa kanya ang asawa niyo, pero hindi talaga gumana. Kung ganon, kailangan mas lalo pa nating siraan yung Dayan na yan kay Regine. Sa totoo lang ho, may aaminin ako. Yung laso na ibinigay niyo sa akin, hindi ko naubos na ilagay dun sa pagkain ni Ma'am. Natakot ako na baka mamatay siya at makita na may laso ng katawan niya. Pwede akong madiin ni Dayan at Mayo. Kaya pala buhay pa rin ang babaeng yun. Kasi hindi mo inubos. Di ba ang utos ko sa'yo, ubusin mo yun sa paglagay sa pagkain niya. Pero hindi ka naman sumunod. Yung natira, ilalagay ko sa pagkain niya, sir. Wag na. Ako na lang ang bahala sa pagkakataon na ito. Halos madurog ang puso ko sa mga narinig ko. Hindi ko lubos akalain na si Sir din pala ang nag-utos kay Ate Esther na lasunin ang asawa niya. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit gusto niyang patayin si Ma'am Regine. Si Ate Esther sumunod naman sa masamang balak ng amo namin, pero bago pa nila ako makita, mabilis akong umalis. Buong gabi akong hindi nakatulog sa kakaisip, hanggang sumapit ang umaga. Naglaba ako sa likod ng bahay nila. Isang lalaki ron ang nakita kong may takip sa mukha. Laking gulat ko na tinawag niya ako at kinuha ang nakatakip na panyo sa mukha niya. Ngayon ko lang napagtanto kung sino siya. Siya ang albularyong pinuntahan namin. Dayan! Dayan! Halika muna. Ho? May sasabihin ako sa'yo. Ang Poldo? Ba't ko kayo nandito? Dahil gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ako totoong albularyo. Nagpanggap lang ako dahil may nag-utos sa akin at binayaran ako ng malaking halaga. Ano? Ang ibig niyo kong sabihin, nagsinungaling kayo sa akin? Oo. Kaya patawarin ninyo ako. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil may sakit ang anak ko. Sa totoo lang, ako ang dating asawa nito ni Esther. Kailangan mong mailigtas yang si Regine sa kamay ng mga masasamang tao na nakapaligid sa kanya. Teka lang ho. Teka, hindi ko talaga kayo maintindihan eh. Sino naman pong nag-utos sa inyo na magpanggap bilang albularyo? At saka ano ho? Dating asawa kayo ni Ate Esther? Si Esther ang nagbayad sa akin ng malaking halaga para magpanggap. Hindi ko rin naman siya pwedeng mahindian dahil binantaan niya ang buhay ng bago kong asawa. At tama ang narinig mo. Dati ko siyang asawa, pero nakipag-iwalay ako sa kanya. Paano naman mapapahamak si Ma'am ay nandito siya sa loob ng bahay niya? Kasi ginagawa talaga ni Esther ang lahat para mapatay si Regine. Noong una, hindi talaga siya nayanggaw kaya sumakit ang tiyan niya. Talagang may ginawa lang tong si Esther.
Isang aswang ang babaeng yon. Kaya ko siya hiniwilayan. Ano kung magandang gawin? Anong gagawin ko? Itakas mo si Regine. At umanap ka ng albularyo para magamot siya. O di kaya, mas maganda patayin mo ang Esther na yon. Alam ko na. Kailangan kong tawagan si tatay para pumunta siya dito. Nang sa ganun, maligtas ko si Ma'am Regine, lalong-lalo na yung anak niya. Tunay hong albularyo yung tatay ko, kaya alam kong matutulungan niya si Ma'am. Maraming salamat at naisipan niyo yung sabihin sa akin ng totoo, Mang Poldo. Gawin mo ng maaga hanggat hindi pa natutuklasan ng lahat na inamin ko sa iyo ang totoo, ha? Nila? Sino naman yung kasama ni Ate Esther sa plano niyo? Ang asawa ni Ma'am Regine. Doon lang naging klaro ang lahat sa akin. Inisip ko na isang aswang rin si Sir Ednel dahil nagkakasundo silang dalawa ng matandang babae. Tinawagan ko si tatay para papuntahin siya doon sa mansyon ng maaga. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat tungkol sa aswang na kasama ko doon sa bahay. Sumapit ang gabi. Nakita ko na naman na nag-uusap sina Ate Esther at Sir Ednel sa kusina. Kagaya nung una, nakinig ulit ako kung tungkol saan ang usapan nila. Nang sa ganon, maisagawa ko ang plano. Hindi ko talaga naiintindihan ang sarili ko. Paano ba ako nagkagusto sa isang batandang kagaya mo? Ang alam ko, si Regine ang una kong binahal at hindi ko naisip na magkakagusto ako sa ibang babae. Tapos sa isang matanda pa. Ikaw naman, Ednel. Kaya mo ako nagustuhan dahil maganda rin ako, kahit may edad na. Huwag mo nang questionin kung bakit mo ako minahalang mahalaga pag nagtagumpay tayo. Na mapatay si Regine, magkakasama na tayo. Bakit kasi hindi na lang natin siya patayin ng sadya? Para matapos na ang lahat ng ito. Hindi ka talaga nag-iisip. Kapag pinatay natin siya at may naiwang ebidensya, mabubuko tayo. Gusto mo bang makulong o di kaya mapatay ako ng mga tao dahil aswang ako? Natural hindi. Hindi naman pala eh. Samahan mo na akong umakyat at gusto kong kainin itong karne. Baka kasi may makakita dito sa akin. Umakyat sila sa 3rd floor. Hindi na ako naglakas loob na sundan dahil alam ko na ang totoo. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay para puntahan si Kuya Mayo sa kubo. Naabutan ko naman ang lalaking mahimbing na natutulog kaya ginising ko siya. Kuya Mayo! Kuya Mayo! Kuya! Dayan! Bakit ba nagkalaam sa akin? May natuklasan ako tungkol kay na Sir Ednel tsaka kay Ate Esther. Natuklasan? Ano naman yon? May relasyon silang dalawa. Tsaka hindi lang yun, aswang pala si Ate Esther. Nakita kong umakyat silang dalawa sa 3rd floor at may dalang karne. Yung matanda. Hindi ko matukoy kung karne ba ng tao yun o hayop eh. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, totoo. Kahit na ako nga hindi ako makapaniwala eh. Pero nagtapat na sa akin yung dating asawa ni Ate Esther. Anumang oras darating si tatay para mailigtas si Ma'am Regine. Kaya pala, hindi pumapayag tong si Esther na bumili ng bawang at asin si Madam Regine. Ang sabi niya, nakakalagnat daw kapag may bawang at asin na kinakain niya. Naniwala naman kami doon dahil matagal na rin naman siyang nandito. Isa nga kasi siyang aswang. Kailangan nating magtulungan para mapatay siya at si Sir Ednel para maligtas natin si Madam. Ay, naku. O sige. Eto, meron ako ditong kwan. Asin ako. Sandali. Eto bawang, Tinago ko talaga yan dito sa kubo para kapag hindi ko nagustuhan ang lasa ng niluluto nito ni Esther, may didildilin ako. Buti naman. Magagamit ko na to laban sa aswang. Sige. Magmasid ka sa gate at hintayin mo si tatay. Ako nang bahala kay Ma'am Regine, kakausapin ko siya. Sige. Pag-ingat ka na yan, ha? Pagkatapos naming mag-usap, mabilis akong bumalik sa loob ng bahay. Alam kong hindi pa tapos ang dalawa sa ginagawa nila. Kaya pumasok ako sa loob ng kwarto ni Ma'am Regine, dala ang rosaryo ko. Kinuha ko ito sa bag para maibigay yon sa kanya. Dayan, bakit ka na parito? Asan ang sir mo? Kaya ako nandito para magbigay ng rosaryo sa inyo. Itago niyo yun sa loob ng damit niyo.
Teka, ano bang nangyayari? Huwag niyo na hong alamin. Hindi niyo na ho kailangang malaman muna ngayon, madam. Basta lahat ng sasabihin ko, sundin niyo muna. Pag pumasok yung asawa niyo, magpanggap kayong tulog. Tutulungan ko kayong gumaling. Sisiguruhin ko pong gumaling kayo sa ginawa ng aswang sa inyo. Aswang? Sinong aswang ang sinasabi mo? Si Ate Esther ho. Basta, ma'am. Basta, dito na lang muna kayo. Gamitin niyo tong rosaryo pag kinakailangan. Ha? Oo, sige. Alam kong naguguluhan si ma'am sa sinabi ko pero hindi na ako nagsayang ng oras. Masyadong natagalan ng dalawa sa 3rd floor at para bang may nagtutulak sa aking umakyat ako doon. Sinunod ko nga ang instinct ko. Lakas loob akong pumunta sa pangatlong palapag at nakita ko na hindi nakasarado ang pinto. Sumilip ako hanggang makita kong may ginagawa si Ate Esther kay Sir Ednel. Ayan, inumin mo ang langis na yan. Masarap, hindi ba? Mas lalong titibay ang pagmamahala natin dahil dyan. Para saan ba tong langis? Pabago nga pero ang pangit ang lasa. Galing sa dugo at laway ko ang langis. Yan lang ang paraan para habang buhay kang mapasakit, Ednel. Papatayin ko ang asawa mo ngayong gabi at wala kang gagawin para pigilan ako. Naiintindihan mo? Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Akin na ang ulo mo at kailangan kitang basbasan para hindi na bumalik ang pagmamahal mo kay Regine. Parang naging puppet ni Ate Esther si Sir Ednel matapos inumin ng lalaki ang langis na binigay niya. Kung hindi ako nagkakamali, isang malupit na gayuma yun. Nandun din ang pagkasabik ni Sir sa matandang babae. Nakita ko ang pagpapalit anyo ni Esther bilang aswang. Siya nga yung aswang na walang pakpak at kakaiba ang itsura. Nanginig ako sa sobrang takot. Pero si Sir Ednel ay mukhang nasanay na kay Ate Esther. Nakita kong ngumiti si Sir Ednel kay Ate Esther kaya kahit ito ay nag-ibang anyo bilang isang aswang, ay wala itong reaksyon. Maya-maya pa, hinawakan ni Esther ang ulo ni Sir Ednel at nagpaubaya lang ang lalaki. Sa ngalan ng aking kapangyarihan, habang buhay kang mapapasakin, Ednel. Lahat ng gusto ko ay gagawin at susundin mo. Wala kang karapatang labagin. Ang lahat ng gusto ko, inuutusan kitang patayin ang anak mo at dalhin mo ang katawan sa akin. Sige, papatayin ko ang anak ko. Isang malakas na sigaw ni Kuya Mayo ang narinig ko sa baba kaya nakita ko silang napatingin sa akin. Tumakbo ako pababa kaya hinabol ako ng mga ito. Kuya, nakita nila ako si Ate Esther. Nagpalitan mo bilang isang aswang. Hindi pa ba dumadating ang tatay mo? Kaya naisipan ko na lang na pumasok ako dito dahil baka mapano ka eh. Kayo na namang dalawa. Papatayin ko na kayo sa pagkakataong ito. Walang lalabas sa bahay na ito dahil nakilala nyo na ang pagkatao ko. Ikaw ang hindi makakalabas dito ng buhay. Allergic ka pala sa asin at bawang, ha? Mabuti na lang at matalino ako kaya nagtago ako ng asin at bawang dun sa kubo. Ednel, unahin mo nang patayin ang asawa mo. Oo, papatayin ko siya para sa'yo. Sa tingin ko, hindi aswang itong si Sir Ednel, kundi nasa ilalim siya ng maitim na kapangyarihan nitong nung buhilda ng Esther na to. Mangingialam ka na naman, Mayo. Pues etong sa'yo! Ah! Sinalakay niya si Kuya Mayo pero nakailag ang lalaki. Sinabuyan niya ng asin at bawang ang aswang kaya halos mamatay ito sa hapdi. Nagkataong dumating si tatay ng mga oras na yun. Iligtas mo si Ma'am Regine at kami nang bahala dito ng tatay mo. Sige, kailangan ko maabutan si Sir para hindi niya masaktan yung asawa niya. Iniwan ko sila doon ni tatay na harapin si Ate Esther. Hanggang nakaakit ako sa kwarto ni na ma'am at nakita kong sinasakal siya ni Ednel. Sir! Sir, bitawan niyo si Ma'am! Tulungan mo ako, Dayan! Huwag kang mangialam ditong babae ka. Ikaw talagang sagabal sa lahat. Konti na lang sana at magsasama na kami ni Esther pero sinira mo pa ang magandang mga plano namin! Ma'am!
Ma'am, ipasuot mo sa kanya yung rosaryo! Dalian niyo, ma'am! Nakita ko naman na kinuha ni ma'am ang rosaryo sa leeg niya at mabilis na nailagay yon sa leeg ni Sir Ednel. Nagwala si Sir, pero sunod na nangyari ay nawalan ito ng malay, kaya ginapos ko siya. Natatakot na talaga ako sa nangyayari. Huwag ko kayo matakot, ma'am. Nandito na ho yung tatay ko. Albularyo ho yun. Totoong albularyo na ho yun. Salamat naman dahil dumating na. Kung siguro natagalan ka pa, baka namatay ako. Kaya ako nandito para tingnan ho kayo. Kailangan ko pang bumalik dun sa baba para masaksihan yung pagpatay ni tatay kay Ate Esther eh. Aswang ho siya. Mangyak-ngyak siyang tumango sa akin. Nang makabalik ako sa baba, nakita kong sinasakal ni Ate Esther si tatay at si Kuya Mayo. Isang malakas na aswang ang matandang babae, kaya siguro hirap na hirap si tatay. Dinukot ko ang asin at bawang at sinabuyan ko siya, kaya napakawalan niya ang mga ito. Walang yaka talagang aswang ka, hindi ka na mabubuhay! Dahil wala kang puwang sa mundong to! Magkakaroon ako ng sugat dyan sa asin at bawang, pero hindi yan ang papatay sa akin. Isa akong amaranhig at matagal na akong patay pero nabuhay lang ako. Talagang pinagyabang mo pa? Oo, kaya uunahin kitang patayin. Ikaw na bata ka, alam kong hindi magiging magandang mangyayari dahil pumasok ka sa bahay na to. Hindi ko maintindihan kung paano ka nagkaroon ng kutob na isa akong aswang. May napagsabi sa akin, bakit? Sinabi sa akin na aswang ka. At alam nyo ba kung sino? Walang iba kundi yung dati nyong asawa. Si Poldo? Tinraidor niya ako. Oo! Hayop na lalaking yon. Lahat ng mga tao dito, uubusin ko. Pagkatapos ko kayo isa-isahin ngayon at kainin, sisiguruhin kong isusunod ko ang Poldo na yon. Hindi na kailangan dahil nandito na ako. Bumunta na ako ngayon para ako na mismo ang papatay sa'yo. Araw-gabi ako nagmamasid sa labas ng bahay na to. Kaya ngayon ay nagkataon na narinig ko na nagkakagulo kayo rito. Ako mismo ang papatay sa'yo, Esther! Magsanib puwersa pa kayong lahat. Tingnan natin kung kayanin niyo ako. Nararamdaman kong mas lalong lumalakas ang aura ni Ate Esther dahil sa galit niya. Susugurin niya sana ako pero biglang pumagitna si Mang Poldo para masaksak siya ng mahaba at matulis na kawayan. Natamaan naman ang aswang sa kanyang braso pero hindi yun nagpahina sa kanya. Nang makita ni tatay na nasugatan na ang matanda, umatake siya at sinabuyan ito ng holy water. Iyon ata ang pinakamalakas na umepekto kay Ate Esther, kaya napaatras ito at nagpagewang-gewang. Hindi ka ba talaga mamamatay, ha? Pwes, ito ang sayo! Asin at bawang! Pagpasabayin natin siyang atakihin para manghina siya hanggang sa mapatay din natin siya! Dali! Sige, Mang Poldo! Nakita ko na kinuha ni tatay ang kanyang buntot pagi at pinalo kay Esther. Si Mang Poldo naman ay panay ang saksak ng kawayan sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Si Kuya Mayo hindi tumigil sa pagsasaboy ng asin at bawang. Narinig ko pang inutusan ni tatay si Mang Poldo na saksakin sa dibdib ang aswang. Sinunod naman siya ni Mang Poldo. Hindi niya ito tinigilan hanggang tuluyang mamatay ang amaranhig. Kumusta naman si Madam? Ayos lang ba siya? Oo, si Sir Ednel ginapos ko na rin para pag nagising siya mamaya magagamot din siya ni tatay. Kala ko talaga nung una yun siya rin siyang aswang pero hindi naman pala. Sa wakas, namatay ka na rin aswang ka. Dapat lang yan sa'yo. Kung noon pa ako naging matapang na patayin ka, wala ka na sanang nasaktan na tao. Marami pong salamat talaga, Mang Poldo. Pagkatapos ng mga nangyari, ginamot ni tatay si Ma'am Regine kaya dahan-dahan itong gumaling. Sobrang nagpapasalamat ang amo kong babae dahil naligtas siya sa kapahamakan. Si Sir Ednel naman, naging okay na rin ang kalagayan niya.
Nawawala na rin ang epekto ng gayuma kaya bumabalik na siya sa katinuan. Sa ngayon po, 3 taon na ang nakalipas simula nung mangyari ang bagay na yon. Isang masamang bangungot yon para sa akin na sobrang hirap kalimutan. Malapit na rin akong makapagtapos ng kolehiyo. Si Ma'am Regine ang nagpaaral sa akin dahil gusto raw niya akong tulungan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Ako pong muli si Dayan. God bless and more power sa inyong channel. Magandang umaga po. Ako